Hello mga kabibig! Welcome back sa bago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na with evidence. Ako po, kawawa, kinarma na si Martin Romualdez, mga kabibig. Parang yung ibang kongresista, talagang nag-isip na talaga sila kung mananatili sila kay Martin or kakalas na. Para, iniwanan na. Talagang karma na to kay Martin. Parang nauubos na ang kapangyarihan ni Martin at yung ibang mga kongresista, ilang kongresista sa Lakas CMD ay kumalas na, umalis na, iniwan si Martin sa isang sulok. Pasensyahay na tayo, Martin. Ganito talaga ang politika. Noon, powerful ka, pero ngayon, powerless ka na. Ang tanong, nasan ba si Martin Romualdez? Diba? Sabi ng iba, nang tatago kasi nadakip na si Zaldico. Nako po, yung iba daw, chika-chika mga kabibig, yung ilang kongresista ay parang nanliligaw na kay BP Sara. Oo, nanliligaw na kasi nararamdaman na nila na si BP Sara talaga ang the woman to beat sa 2028. At ayaw nila na maisplokong, ayaw nila na ma-deadman ni VP Sara pag si VP Sara na ang uupong presidente. Nako, yung ima dyan, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, ilang taon na lang kay BBM? 2. Kay VP Sara, 6 na taon. Kaya pag-isipan nyo kung saan kayo aanib. Pero yung iba, takot kay VP Sara. Kasi alam na ni VP Sara kung sino yung pumirma sa pirmirong impeachment. Yun ang problema nyo. Di ba? Pumirma kayo sa unang impeachment. May pangalan na si VP Sara sa mga kongresistang pumirma sa unang impeachment. Kung makakaupo si VP Sara, saan kayo pupulutin? Ano ang inyong mukhang ihaharap kay VP Sara? Sabihin nyo, pasensya na VP Sara, ano kasi, parang naano kami ni Martin. Pero ngayon, paawa-awa effect na kayo. O ito kabibig ha, pakinggan natin kabibig ha. Alam nyo ba kung sino ang tawag ito, kung ano ka, kung gaano ka powerful si BP Sara? Pakinggan nyo mabuti kabibig ha. Pinag-uusapan ito ngayon. Naku po, BP Sara, ikaw na. Ikaw na talaga, BP Sara, ang pinakamalakas sa lahat. Lahat ng mga binibintang mayorya. Paano kung ang mayorya sa Kamara nabubuwag na rin dahil sa BP Sara saga? Naku po. Ayon kasi sa aming source, isa-isa nang nalalaglag ang mga kapartido ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive. Nalalaglag. Nagsilapitan. Nagsilapitan. Ano ba another term? Silayasan. Yung iba, nangliligaw na kay BP Sara. Oy. Agenda report ni Joash Malimban. Nagsisimula na umanong kumalas ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source na may take itong Lakas CMD, madami itong miyembro, mga 100 plus. Majority kasi ang Lakas CMD. Pero ngayon, unti-unti na silang nalalagasan. Kumakalas na yung ibang kongresista. Mataas na tungkulin sa Kamara. Umabot sa 100 ng miyembro ng Lakas na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez nang matatag ang Marcos Jr. administration. Pero nitong Marso lang, naglipatan sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang nasa tinatayang 10 miyembro nito. Kabilang na sina Isabela Representative Antonio Albano at si Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing. Si Mika Swansing? Akala ko tapat na tapat niyan kay Martin Romualdez. Remember, Mika Swansing? Yung Quadcom, isa din ito si Mika Swansing na umupo sa Quadcom at talagang grabe makabanat kina BP Sara at kung ano-ano mga sasabi. Akala namin loyalty. Nako, Martin, mag-loyalty check ka sa mga kongresista mo. Nako po. House leaders sa mga kongresistang lumipat sa partido ng Pangulo at ni incumbent Speaker Bogie D. Na nagbibigay kontrol sa kanila ng marami sa major committees sa Kamara. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng Lakas members sa mga susunod na buwan. Kasabay ng pag-andar ng impeachment
proceedings laban kay VP Sara. Lalo na't may shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Shifting of political alliances, natural. Mga politiko, pag-isipan nyo talaga dong. Kung gusto nyo bang manatili sa posisyon nyo, pero matakot din sila, kasi yung pangalan kasi nila nandun na sa listahan ni VP Sara. Pumirma kasi kayo sa unang impeachment, nadala kasi kayo sa mga di umano'y bayaran, ng pera-pera dyan sa unang impeachment. So, parang pangkapalan na talaga ng mukha. Patigasan talaga mukha. Harap kay VP Sara pag siya maging presidente. Ano kaya mukha iharap niyo, no? Ay nako, oo nga, sabi ni VP Sara, hindi ko ito pinipersonal. Walang personalan, trabaho lang yan. Pero, makakatikim talaga kayo. Mananagot talaga kayo sa ginawa nyo sa pera ng taong bayan. So kung yung unang impeachment, tumanggap ka ng pera galing sa tax ng taong bayan, managot ka kay VP Sara. Naku! Ayon pa sa source, marami sa Lakas members ang nais daw ngayong sumali sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito hindi suportado ang pagpapatalisik sa pangalawang pangulo. Noong una siyang sinampahan ng impeachment complaints noong 2025, marami rin daw pending applications para makapasok sa National Unity Party na pinamumunuan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. Ang NUP ang second largest party sa Kamara na mayroong higit 40 members. Pero ayon kay Congressman Puno, pinag-iisipan pa ng NUP Membership Committee kung tatanggapin ng mga aplikante. Dagdag niya, 5 lang daw ang posibleng makapasok sa partido as early as next week. At hindi rin daw Lakas congressman lang ang mga pinagpipilian. Kasama raw dito ang isang miyembro ng NPC, 2 mula sa PFP, at 1 mula sa Nationalista Party ng mga Villar. Sakaling matuloy ang pagpasok ng mga bagong miyembro ng NUP, muli itong lalaki at akit na sa mahigit 50 ang mga miyembro sa Kongreso. Sinubukan namin kumuha ng pahayag mula sa ilang mga kongresista ng PFP at NPC. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Jowa. So yun na kabibig, parang hindi sila magtutugon kasi takot yan. Takot mag-reaction, Takot yan, No po. Ano ang reaction ng ating mga netizen hinggil dito? Ito, panalo na yan si Inday Sara. Iyak mga BBM. Hawak nila ang bitlog ni BBM. So sad. Wala nang perang pang inabot at malapit ng eleksyon. Jumping Crocs yarn. Isip-isip na kayo mga congressman, malapit na ang presidential election. Okay lang basta wag lang sa PDP laban. Hindi natin alam, baka lalakas ang PDP laban. Take note, ang presidente ng Lakas PDP laban ay si Baste Duterte. Nako po, tagilid na ang barko, nagsisitalunan talaga yan. Ngayon lang sa administrasyon na ito, nakikita natin kung sino yung mga plastic na mga kongresista. NUP na ba ang next majority group sa Kamara? Totoo po ba na si Puno na ang susunod na speaker? Nakaka-excite ang twist ng HOR. Naku. Pero walang lumipat sa PDP laban. Wala pa. Pero later on, madami na. Remember, nung si Digong ang presidente, halos lahat gusto mang PDP laban. Pero nung si Digong, hindi na sa posisyon, at ang kanyang anak ay vice president, tapos nirak-yurakan, maraming PDP laban congressman ang nagsilayasan. So yung natira mga PDP laban congressman ngayon, yun ang talagang solid. At yun talaga ang bibigyan ng priority posible ni VP Sara pag siyang uupo. Nako po. Nako. And so it begins. Paano makakuha ng 1/3 vote ang impeachment laban kay VP Sara? Nagsilipatan na ang mga Lakas CMD. Nako po. Finish na lahat na bigyan ng malita. Kasi kung magpatuloy sila sa Lakas CMD, tapos ang karera nila sa politika dahil karamihan ng mga Pilipino ngayon nagpaplano na hindi iboboto mga congressman na pumanig or di kaya kasama sa naglusaw sa trillion budget ng flood control project. Yun kabibig ha. Yun ang kinakatakutan ngayon. Dozens of Lakas CMD members switching to other parties. Naku po. Yan na. Naku po.
Iniwan na ba nila si Martin? Paano yan? Ang sakit naman yun, Martin. Iiwanan ka. After nila ikaw ang ginamit. After naman ikaw ginamit nila at ikaw at sila ginamit mo. Di ba? Bye-bye, no more maleta. Wala nang maibibigay na pondo kaya nagsialisa na. Tambalos lost. Di ba? 2 months since VP declaration, ito na yung pinaka-exciting na part. Mukhang naghahanda na sila sa 2028. Pera lang talaga ang labanan. If you still remember Jinky Luistro tungkol kay Martin Romualdez. Jinky Luistro, Martin Romualdez. If you still remember kung ano ang statement ni Jinky Luistro. Grabe yung pasalamat niya kay kay Martin Romualdez. Pinakamagaling na speaker sa kasaysayan si Martin Romualdez. The best speaker. Pakinggan natin si Jinky Ako, masasabi pa kaya ni Jinky niya the best speaker si Martin Romualdez. Ako, Madam Jinky. Ito na. The Speaker of the People, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas sa palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Si Jinky, Whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever speaker of the best Congress ever speaker? of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Grabe. It is because of our dear speaker. Grabe. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni speaker. Kaya may akap dahil ni speaker. Kaya may tupad dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni speaker. Kaya may patubig dahil ni speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni speaker. Wala na lang presidente na. Grabe. I understand, wala pong perpektong gobyerno. Tama? Tama? Walang perpektong gobyerno. But one thing I can assure you, sa panahon ng ating Pangulo, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating Grabing pera yan. Yan na. So yun na. Tingnan natin kung ano ang reaction ni Jinky. Ang Jinky. Baka isa si Jinky na iiwan si Martin Romualdez. Nako po, exciting to mga kabibig. Malapit next year. Nako, magsilipatan na yan. Magsilaglaga na yan. So yun lang po mga kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. Napaka-exciting to kasi lalo na nga nahuli na daw si Zaldico. Nahuli na daw. Kung mauuwi si Zaldico sa Pilipinas, ay nako. Ay nako talaga. Nang dahil kay speaker, babaha ang mga kongresistang makukulong. Diba? Nang dahil kay speaker, marami ang magsilipatan sa mga different parties. Nang dahil kay speaker, maraming mag-a-abroad na mga kongresista. Nang dahil kay speaker, si Bongbong Marcos, makukulong. Yan na. Laglagan blues na. Pag makauwi si Zaldico sa Pilipinas kasi sabi naman ni ni Ping Lacson na iimbitahan talaga si Zaldico at yung 18 ex-Marines magharap-harapan sila sa Blue Ribbon Committee. Nako, napaka-exciting naman yun. Is it exciting? Excited tayo ngayon. So, let's wait and see kung makakauwi ba si Zaldico. Ang malaking tanong, nasaan na ba si speaker? Yun na kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.